Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, byuda at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Hello. Yes, Yeah. welcome to Parish Pastoral Accompaniment Program. Or P-Pop Live. Yeah. Importante talaga yung Amoris Laetitia na pag-aralan natin kasi si Pope Francis talaga nakafocus talaga siya sa family. Si Taning, pamilya talaga Pamilya yung rin kanyang inaatake, no? inaatake talaga kasi it starts with the family. Yeah. Pag family, kasama na yung nation doon. Yes. Nation, family din yan. Yes. So, maganda po talaga na aralin natin itong Amoris. Yeah. Okay, Okay, so ano ang i-discuss natin ngayon? Tahimik tayo. Sound of silence. The sound of silence. Kaya pala tumahimik ka eh. Gusto mo ipakita yung sound of silence. Sound? May sound bang silence? Ayan. Actually, malakas na sound yan. Parang sinasabi na, pag sinabing sound of silence, di ba silence, tahimik? Ibig sabihin, kahit nga tahimik, dahil meron kang sama ng loob, ang lakas pa rin ng dating. Yan, tama. No? Ramdam mo kung galit yung tao. Ayan. No? Yung pala yun. Ang i-discuss natin ngayon is paragraph 233 and 234 of Amoris Laetitia. So yan ay pumapasok sa chapter 6, some pastoral perspectives. So parang pagka ganyan, medyo specific ang mga situation sa families na ina-address ni Pope Francis. Okay, basahin po natin. Sana bumili na kayo ng libro. Meron PDF, no? Punta kayo sa, i-google nyo, tapos type nyo Amoris Laetitia, The Joy of Love na by Pope Francis, PDF. Tapos i-download nyo, hindi may kopya na kayo, hindi na kayo kailangan bumili ng libro. Diba? So, 2, 3, 3. Okay. Faced with a crisis, we tend to first to react defensively. Since we feel that we are losing control or are somehow at fault, and this makes us uneasy. We resort to denying the problem, hiding or downplaying it, and hoping that it will go away. But this does not help. It only makes things worse, wastes energy, and delays a solution. Couples grow apart and lose their ability to communicate. When problems are not dealt with, communication is the first thing to go. Little by little, the person I love slowly becomes my mate, then just the father or mother of my children, and finally, a stranger. Ang simula niyan, siyempre, meron kang nagawa na mali. Isa sa inyo meron nagawa na mali. And siyempre, pagka mali, kukumprontahin ka. No? And pagka kinumpronta ka, medyo magiging defensive ka. Kung hindi mo na kayang sagutin, yung mga pagsisinungaling, ang dami ng pagsisinungaling, medyo nahihirapan ka na, medyo gumagawa ka na ng paraan para maka-escape doon sa mga dialogue na yon. Diba? Ang style pa nga misa dyan eh. Kunyari, nabisto ng babae yung lalaki, no, may ka-text. Obvious naman talaga kung ano yun, no, yung may fling. Wala. Sasabihin agad ng lalaki, ano? Kasi lalakas lang yung boses eh. Di si babae naman,
natatakot na, hindi na tumatahimik na lang, di ba? Yes. Style din ng mga lalaki yun. Yun pala ang Oo. solution or paraan na ginagawa ng sino man ang mali, no? To create the sound of silence. Tama ba yun? So, tumatahimik siya. Tumatahimik. So, isa yun. Isa naman, pagka kunyari, may tinatanong naman siya, yung sasabihin naman ng lalaki, parang walang naririnig. Pwede kaya rin, sino ba yun? Sino ba yung ka-text mo na gano'n? Asa ba dito yung ano ko? Ibang topic. Ba't hindi naririnig Asa yung tabi ko? Saan na ba yung ano? Alis na ako. Ang kulit nung isa. Hindi niya ang kulit niya pa rin. Hindi siya makakawala. Kahit na anong gawin niya, hindi pa rin yan. O masige mamaya na lang pagdating ko, pag-usapan natin. Hanggang sa awayin na niya. Awayin na niya, and then they go to a silent treatment. Yun na ang simula ng problema. Kasi nag-silent treatment kasi yung babae tumahimik na rin, ayaw na rin niya. Nainis na siya sa kakakulit, ayaw naman sagutin ng tama. Di tuwan-tuwa ngayon si lalaki, nag-silent treatment. So ang nangyayari, parang pabayaan na lang natin yan at mawawala rin yan. Makakalimutan din yan, di ba? So, yung problema parang sinet aside nila, hoping na makakalimutan na yan in time. So, in the meantime, iniiwasan na rin mag-usap kasi baka maibalik doon, ayaw mo ng pag-usapan yun . Yung communication, unti-unti nang nawala. So, yung sinasabi rito na little by little, the person I love slowly becomes my mate. Parang kasama na lang. And then, hanggang sa, ang sabi, yung tatay na lang yan ng anak ko. Ganon. Hindi asawa ko. Hindi asawa ko. Wala na. Hanggang sa parang, yung iba, di ba, sinasabi, kaya pala yung iba sinasabi, parang magkapatid na lang. No? Ibig sabihin, wala nang pakialaman. Oo, kasi pag magkapatid, kanya-kanya na sila. Kanya-kanya ng lakad. Walang pakialaman. Di pares pag parang mag-boyfriend, talagang... Oo, mag-asawa, no? Laging nag-uusap, masaya yung pag-uusap. Yun ang sinasabi na nagkaroon na ng breakdown yung communication, which becomes the start of a real problem. Coming real problem. Kami kasi noon, alam mo, meron kami nagawa. Ako may nagawa noon Noon office pa kami, mga bata pa kami, mga 23. Sa first, niya yun, marriage. Pangalawa po kasi ako. Noon, marami kaming time na kaya nagkakaroon ng barkadahan sa office. So, 6 kami magbabarkada. Meron kaming nakausap na 6 din mga babae doon sa sister company namin. So, nagkabiruan hanggang sa masabi, sige, magkaroon tayo ng group date. Biglaan na usapan. Sabi, magpapaalam ka ba? Ano ka? Under? Kaya nga, ganyang biruan. So, wala nang paalam. Nung nag-date na, siyempre masaya. Inabot na madaling araw. Problema na ngayon pag-uwi. Kanya-kanya ng style kung paano tatakasan yun. Hirap na. Kanina, yun yung sinasabi ni Pope. Parang si Pope, alam na alam niya yung style namin noon. Tingnan nga natin kung paano dapat ma-resolve sa 2, 3, 4. Okay. So yun yung problema yung una. Ngayon naman, how? Paano ito masasolve? Sabi sa 2, 3, 4 is, crises need to be faced together. This is hard since persons sometimes withdraw in order to avoid saying what they feel. They retreat into a craven silence. At these times, becomes all the more important to create opportunities for speaking heart to heart. Unless a couple learns to do this, they will find it harder and harder as time passes. Communication is an art learned in the moments of peace in order to be practiced in moments of difficulty. Spouses need help in discovering their deepest thoughts and feelings and expressing them. Like childbirth, this is a painful process that brings forth a new treasure. The answers given to the pre-synodal consultation showed that most people in difficult or critical situations do not seek pastoral assistance.
since they do not find it sympathetic, realistic, or concerned for individual cases. This should spur us to try to approach marriage crisis with greater sensitivity to their burden of hurt and anxiety. Ang unang sinabi niya, crisis need to be faced together. Hindi mo pwedeng iset aside yan at pabayaan mo na lang magkalimutan. Hindi pwede yan. Kasi yun nasaktan, hindi niya makalimutan yun eh. Lalo pat hindi mo inaamin or talagang pinipilit mong pagtakpan. Ito po, yung mag-asawa na gusto talaga nilang magkapatid. Kasi pag ayaw talaga nung isa, hindi mo talaga makikipag-communicate ito. Di ba? Mhm. So, we are addressing this. Kung ayaw nyo pong mangyari na hindi naman talaga kayo magkagalit, umiiwas lang kayo sa pag-uusap, hahantong kayo dito sa ganitong mas malalim. Ngayon kasi, pagka lumalim na, nagkakaroon na ng samaan ng loob hanggang sa, yun na nga yung nag-sign, tapos wala na. Kaya nga sabi dito, habang maaga pa, kailangan mag-communicate na kayo. Habang hindi pa talaga kayo nakabuild ng galit. Kasi minsan pag mag-asawa, parang, di ba sabi mo nga, may stages of marriage. So sa umpisa, di ba parang sweet na sweet, merong love, ganyan. Hanggang sa tumatagal na, kailangan ma-maintain nyo po yung pag-communicate. Kahit yun lang munang pag-communicate. Para naman na tumagal ang marriage nyo na kahit anong bagay lang, pinag-uusapan ninyo. Hindi naman kailangan problema kahit na yung mga bagay na masaya, mga ano, nagkukwentuhan kayo, masasanay na kayo, kaya pati problema, mako-communicate nyo na rin. Alam mo, sa totoo lang, totoo yung sinasabi dito na una, silent treatment kayo. Pag hindi ninyo in-attempt na magkausap kayo, darating ang time, nagkakahiyaan na. Sino ba mangunguna para mag-create na opportunity na mag-usap? Nagkakahiyaan na talaga hanggang sa dumating ang time. Dahil gano'n, nagmatigasan na pareho. Hindi na nila hinahanap na sila mag-usap. Nasanay na sila, nakausap nila yung kanilang office mates, yung kanilang kumare, kumpare. Oo, dapat Nakahanap na ng ibang kausap. there are people na talagang right persons that you have to talk to, like counselors. So kasi yun sabi, yung create opportunity for speaking heart to heart. Ito, kailangan talaga meron ka ng katulong. Kasi, halimbawa, matagal na kayong hindi nag-usap, silent treatment, or nagkasamaan na ng loob na hindi ninyo na-resolve. Pag humingi ka ng tulong sa counselor or companions, pareho natin, mga P-poppers, ang kanilang role is just to help you communicate. Hindi talaga mag-advise yan paano nyo i-resolve. Ang importante, yung connection ninyo ay maayos. Yun ang purpose nun, to reconnect yung communication, magtuloy na. Yung iba kasi, parang yung sabi nila, ay, hindi ko na muna sasabihin, makakalimutan din naman, palilipasin na rin. Mahirap yun po, yung palilipasin, gano'n, tapos uulitin na naman. Hanggang sa mamaya, palaki na ng palaki, nasanay na ngayon na hindi nyo sinasabi sa isa't isa, hanggang sa nawala na yung communication. So, wag po natin gawin na gano'n, hanggang sa pwede kayong mag-usap, pag-usapan ninyo. Tapos kayong dalawa mag-asawa, no? Kunyari, hindi pa naman kayo talaga nag-aaway, ngayon, bagong kasal siguro kayo. At nakakapanood kayo nito, yung sinasabi ni Pope Francis na communication is very important. So, ibig sabihin, pag-usapan, yan, sabi, mag-usap daw tayo. O sige, anong topic natin ngayon? Di ba, may mga gano'n kayong gagawin. Parang practice yon. Kasi sinabi rin dito, no? Communication is an art learned in moments of peace. So, mahirap ninyong matutunan yan, yung skill na yan, kung kayo ay magkaaway. Nasa war zone pa kayo. Maganda, talagang aayusin muna yung inyong relationship, maibalik yung tiwala, and after that, practice na yung communication. Now kung, siyempre, ang audience natin dito, iba-iba ang situation. Kung ang nanonood ngayon, ang situation nila, nandiyan na sila hindi na sila nag-uusap, may hope pa rin po yan. So siguro pwede nilang approachin yung asawa nila na, honey, kunyari, kung galit ka, June,
mag-usap nga tayo. Meron akong kinausap na counselor nandiyan dyan sila. Actually, kung Parang pwede mo i-approach doon, pwede mo na rin ipanumbalik. Sabi mo, alam mo, talagang nababalyo ko yung ating relationship. No? Parang nahihirapan talaga ako ng gusto. Gusto ko sana maibalik yon. So, are you willing to help, to cooperate para ibalik natin? Yes, gusto mo ba na mabalik natin yung dati natin? Gusto mo ba humingi tayo ng tulong para lang maibalik yung ating communication? Masayang communication. Di ba? First is really to, kahit ano sabihin mo, at least maibalik natin yung dating masaya natin na pag-uusap. So from there, alam natin, yan, sabi nga rito, communication is an art learned in moments of peace. Kaya importante na magkaroon muna ng peace sa inyong relationship. Sana mag-e-effort na kumausap. Kahit hindi na muna ninyo pag-usapan yung problema, parang sasabihin mo lang na namimiss mo na yun. Gusto ko na mag-usap tayo, pero sana gusto mo ba? Parang gano'n. May isa talaga, hindi nyo pa pag-uusapan yung problema kasi baka mag-spark na naman. Yun, so sabihin mo na meron. Hindi ba, para sa kayo, hindi ba nakikita nyo, pagka yung binalik sa'yo yung dating maganda ninyong ginagawa, lumalambot ang puso mo. Di ba? Tsaka minsan nakakatuwa, parang alit lang na bagay pala yun, tapos napag-usapan nyo na, mali pala isip ko. Kung nga ako rin pala, hindi pala gano'n. Diba? You try first na mag-reconcile kung magkaaway kayo. Sa atin, ang isang venue na create natin para sa mga ganyang situation, they can go to the kapihan. Kapihan is also an opportunity para sabihin, para naman subukan kaya natin muna umattend dito, di ba? Para magkaroon tayo ng parang space. Kasi sinasabi sa simbahan, yan yung Parish Pastoral Accompaniment Program, kapihan. So it's a venue where we can experience the presence of God. Subukan natin. Simba tayo minsan ng 8 o'clock. Pagdating ng 9 o'clock, attend tayo yan. Tingnan natin kung makakatulong sa atin yan. Di ba? So, yun ang isang area. And then after that, at saka nyo ngayon iplano, what next? So, kasi ano naman pala sila, they help families, tumutulong sila sa pamilya, sa mga pamilya na nagkakaroon ng mga problema sa kanilang buhay may asawa. So, one at a time. Huwag mong biglain na ipinopropose mo agad yung gusto mong gawin. Parang sabihin mo, ito ay simula lang. Let's try. Pero yung unang approach ang maganda. Parang try to bring back old mga happy memories. At least mamimiss ninyo yun. Pagkatapos nakita na ninyo na nga naman, saya-saya natin dati, konting problema lang na pinabayaan natin, naging ganito na ang ating situation. Ibalik natin yung ating communication, yung masaya natin pag-uusap. Isa-isa lang. Huwag kayo magmadali. Total andyan na kayo sa situation na yan. It's better that we make a concrete move kahit isa-isa lang. So better than wala kayong ginagawa or magpapatigasan lang ng pride. Ganon. Yung mga nasa ganyan situation ngayon, nasa sound of silence sa stage na kayo, so you better check this out. Baka makatulong sa inyo. You better watch out. Kala ko si Santa Claus. So, okay na tayo kaya dyan? Yes. So sana mag-break na yung silence. Yeah. So, hello darkness, my old friend. My old friend. Oo, di ba? I've come to talk to you again. Yeah. Di ba? Okay, so sige. Magpapaalam na kami and panoodin natin siyempre yung ating pinapalabas natin dito yung kapihan natin. Makikita nyo rin kung ano yung mga ganap doon sa kapihan. And also yung ating mga kung saan kayo pwede manood ng mga past episode ng P-Pop Live. At saka yung mga future natin ng mga programs sa Commission of the Family.
And also, we'd like to say hi sa ating mga vicariate of San Martin de Porres. Yes. Yan. Okay. Bago na mga Paris Priest, yung mga nasa nasa diocese. diocese natin. Okay, so we hope na sana in the future, meron na rin kayong P-pop, no? Yes. Live. Kayo na yung mag-host sa Yeah. inyong mga Okay. Sana. parish. Oo. Diba kasi pagka yung mukha ng taga-parish yung nagsasalita, di ba? Kunin nyo na lang yung mga talks doon sa atin, edi yun yung isingit ninyo. Save ng time. Hindi yung mga talks na yon, kahit i-replay mo, iba naman yung pag-uusapan eh. Yeah. Kaya- How you discuss. Kaya nga sabi ni Pope Francis, hindi pwedeng mabilisan aralin ang Amoris. Kasi yung isang paragraph na yon, hindi isa lang ang pwedeng pag-usapan doon, marami. Kaya minsan nagre-replay kami nung talk, pero yung pinag-usapan namin iba. Yeah. Kaya ganun po yun, pwede po rin yung gawin sa parish. Lalo-lalo na sa Commission on the Family. Yes. Kasi ang Amoris Laetitia is The joy of love. the joy of love. Yan, of the family. Okay. 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 Bye-bye. See you soon on Sunday.